bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa dahig, na alam naman natin lahat, doon tayo papunta. Ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi na ako ng tatay mo, hindi na ako si Barak. You owe it to the people. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan siyang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-bid sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ang Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ang Supreme Court na failure na ang justice sa bansa natin. So, anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue. So, yun ang stand nila. So, hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives, hindi natin kailangan ipaliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, pati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, di lalo na. Sila nga yung nagmamanto kasabot lahat eh. At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay BP dahil ito na lang yung natitirang constitutional move na pwede namin gawin. Hindi kami gagawa nito, hindi kami mananawagan ng sama-sama, magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ko. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa dahig, na alam naman natin lahat, doon tayo papunta. Ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi na ako ng tatay mo, hindi na ako si Barak. You owe it to the people. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan siyang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi nangaayon sa konstitusyon. Pero puta ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President, bilang parinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Yan po ay sentimiento nasa mga retired. 2023 na nananawagan sa gobyerno na magreforma. Hindi pa lang nabisto na masyado ang mga pinaggagawa ni Marcos at ang kanyang mga alipores tungkol sa korupsyon. Pero biglang siya mismo ang nananawagan na mahiya naman kayo. Sabi niya, we have
5,500 ika nga'y Completed flood control. completed flood control. Pero ang Diyos ay binabantayan lang siya, pinabuhos ng gusto yung ulan at nagkaroon ng bistado. Nabistado si Marcos at sinasabi naman niya, mahiya naman kayo kasi wala palang flood control Yes. projects na pinagyayabang niya. So, doon pa lang, bumuhos na ang ikangay puot at galit ng taong bayan Yes. dahil niluloko po tayo ni Marcos mismo. Pero sa tagal namin naghihikaya na imbestigahan ang mga kurakot, imbestigahan ang mga kalukuhan ng gobyerno, ng mga smuggling, importation of items like sibuyas, bigas, at sugar. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabahoy ni Marcos sa ating bayan, mga kaibigan. Sobrang nagta-travel para lang manood sa isang karera ng kotse doon sa Singapore. 2 beses siya pumunta doon. Kung saan-saan nagliliwaliw, pera ng bayan ang nilustay. So, yun po ang dinidenounce namin magmula ng 2023. Pero dahil sa watak-watak ang ating mga kababayan, iba-ibang organisasyon, iba-ibang, wala pong unifying leader. Yes. So, kami po ay nananawagan kasi ang ating Vice President, tinitingala namin leader, nag-proclaim siya na tatakbo siya ng maging presidente sa susunod na halalan. Pero habang parating tayo doon sa 2028, umaapaw ang mga pasakit ni Marcos sa taong bayan. Parang lubog na. We are considering ourselves a failed state already. So, kailangan na po na ma-unify ang ating mga kababayan. Kung iba-ibang organization, wala pong mamumuno at walang magsisigaw at magsasabi na magsama-sama tayo. Kasi wala tayong tinitingala na leader sa isa-isa na makapag-unify. Nakita po namin na si Vice President Sara lang ang ating kumpay, mga kababayan. Ang ating salvasyon, mga kababayan. So, nandito po kami sa pangalawang beses na manawagan muli kami. Although dininig ng ating Vice Presidente ang una nating panawagan, mukhang hindi niya masyadong nakuha yung puntos na sinasabi natin. Ito pong panawagan na mamuno siya, hindi po ito pabagsakin ang gobyerno. Yes. Hindi po ito panawagan ng people power na hinihikayat natin ang armed forces na bumitaw sa gobyerno. Ito po ay panawagan kay Vice President Yung cellphone na tumayo siya sa isang forum at hikayatin niya ang lahat ng mga grupo na magsama-sama Sabi ko ayos pa talaga. sa ilalim ng kanyang liderato. Yun po ang hiniling natin, mga kababayan. Madam Vice President, wala pong hinahangad tayong people power. We are not calling you to join forces with all the forces existing against Marcos na manawagan po tayo na bagsakin natin si Marcos. Nananawagan po tayo for so many years now, for so many months now, only to denounce, only to call for grievance of the things that Marcos is doing to our country. Yun lang po, at
Kailangan po ng leader. Kailangan po ang mamumuno doon sa ating panawagan. Kasi watak-watak po ang ating grupo. Alam natin, the bulk of the Filipino people, alam natin na may puot, may galit sa administrasyon ni Marcos. Pero hindi tayo makabuelo kung wala isang leader tulad mo, Madam Vice President. Nakita namin nung nasa saranggali po kayo, kulang-kulang na lang yakapin ka ng taong bayan. So, doon po natin nakikita na ang taong bayan naghihintay lang po sa iyo. True. Kailan po kayo lumabas sa hawla at pumunta ka sa kalye at doon po kami lahat sasama sa iyo at manawagan. Ito po, huling panawagan. At si Ka Eric, sasagutin niya yung sinasabi ng mga ibang nakapaligid sa iyo na mali yung kanilang perception sa panawagan ng taong bayan na ikaw ang maglilid sa kanila ngayong panahon na ito. Ayun. Maraming salamat. Maraming salamat kay Congressman at dating political advisor Jing Pagas. Malinaw ang panawagan ko. Sara must lead the Filipino people to redeem the country before it's too late that we will all be destroyed by this morally bankrupt, plundering, and corrupt government of Marcos Jr. Bibigyan po natin ng karagdagang panawagan ang aking mga kasama doon sa panawagan na Sara must come out to lead the people and lead the redemption of the country. Lead the redemption of our beloved Philippines. Kasama po natin si Atty. Manny Luna and then the rest of the leaders mamaya magbibigay din po ng solidarity call of message reaction sa panawagan ni Atty. Jing. Atty. Manny Luna. Magandang umaga sa ating mga kaibigan, sa media, mga vloggers, at sa sambayanang Pilipino. Ito po si dating PACC Commissioner at dating President ng Atty. Manganito Luna. Nakita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At kami ay nagkakaisa sa aming panawagan ng ating mahal na Vice Presidente Atty. Sara Z. Duterte should lead us, should unite us, come out in the open and tell us what to do, guide us so that we can fix this government which has already gone astray. Kami po sa Save Sara Movement ay labis na ang aming puot dahil sa ginawa ng House of Representatives na pag-file ng isang bogus articles of impeachment laban sa ating Vice Presidente na naniniwala kami ay biktima ng harassment at political machinations dahil takot sila na siya ay magiging presidente at makukulong sila. Now, I would like to call the attention of the Senate. Itong grupo ni Senator Gatchalian. There is a possible violation of Article 177 of the Revised Penal Code. Dahil ang kanyang pag-angkin sa posisyon first as Senate President pro tempore violates Article 177 of the Revised Penal Code. Bakit? Because that position belongs to Senator Loren Legarda, the Senate President pro tempore. Therefore, he is in violation of the provision because he is claiming an authority that does not belong to him. He is usurping that authority of Senator Loren Legarda. On second point, he is in violation of Article 177 of the Revised Penal Code for exercising the functions of Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate President. So dalawang beses niya binayolate ang Articles 177 of the Revised Penal Code. Inangkin niya ang posisyon ni Senator Legarda at ginagampanan niya ang functions ni Senate President Alan Peter Cayetano. Another, there may be disorderly conduct on his part. Why? Because he knows that he is in violation of the law.
and yet he persists in his violation. Continuous. Yun po ang aking point dyan. That's why, as a citizen, we might file the necessary charges against Senator for this. Kaya kung nakialam kay Senator Erwin Tulfo, he is a nobody. Bago lang siya. No? Let the others do something about him. But ito kay Senator Gatchalian, we will take proper action against this fellow. Very good. Okay, salamat. Okay, VP pala para mali.